nga po, dito sa mga tricycle driver dito po sa Naga City, makumusta namin sir ngayon yung situation nyo po, ngayong patuloy pa po yung oil price hike and nabalitaan namin sir na magkakaroon ng ayuda or mga subsidy ngayon sa mga tricycle driver. Kumusta po ito, Sir Hill? Okay, kahapon, ano tayo, tingnan mata natin, talagang ano na inuulan tayo ng mga kasama natin ng driver sa tricycle na mga problema, no? Kasi marami nagpasa ng mga listahan sa DSWD na may mga expired license, tapos may non-proof, ano, yung decision ng DSWD, ONA, doon sa non-proof, hindi makakasama. Pero nung mag-meeting sila naayos, isinama na doon sa listahan na makakakuha ng ayuda galing sa national. Ano. Kaya pasalamat tayo kahit papano dahil lang pangarap natin lahat ng tricycle driver dito sa siyudad ng Naga. Basta lehitimong member ng TUDA at lehitimong tricycle driver, sana naman lahat makakuha. Kaya lang talagang di maiwasan, talagang mayroon pa rin dyan magkakaproblema. No? Sana maayos pagdating ng bigayan, ng subsidy, kaunti lang kung anong problema. Kasi maayos naman ang tinatawan ng DSWD dito sa atin para enjoy naman ngayon na after Holy Week ang ating mga kasama na driver. Opo. Ito sir, i-confirm ko lang. Ibig sabihin pala sir, nagsimula na yung pamamahagi ng ayuda sa mga driver. Tama, Sir Hill? Sir Hill? Wala pa, kundi yung listahan, kahapon na final na yung master list ng lahat ng makakasama doon sa listahan ng DSWD, ano, papunta na ng region yun, saka pag binalik yun, final ano na yun, final na ng listahan yun. Kaya sabi sa amin, Pizza G's, doon sa Robinson, third floor, doon ang ano namin, doon ang payout ng mga tricycle driver. Para ano, magat hapon kasi marami ito nasa 2,000 itong pinasa namin, hindi namin alam kung pagbalik noon ilan na lang. Ano. Pero papalam naman sa amin ni Ma'am Bill, CSWD na head, ano, para malaman naman ng mga membro natin sa tricycle na kung umaga sila o hapon sila pupunta doon para hindi naman masayang yung pagod nila pagpunta doon. Yung pala wala naman sila o baga naman hapon pala sila. No? Kaya para dire-diretso naman yung kayod nila. Hindi ma-paralyze ang pagkayod ng mga tricycle natin. Alam naman natin na mga mananakay ay pag walang tricycle nandun na lahat. Mapaparalyze yung mga mananakay. Ano? Kaya kailangan systematic yung galaw natin para mabisuan yung ating kasama ng mga driver. Opo, yun. So parang ito pa lang pala sir yung yung final na listahan ng mga makakasama doon sa ayuda. Anyway, sir, ito po. May mga hindi dito nakasama, tama sir? Ilan ba sir yung mga hindi pinayagan na makasama dito po sa listang ito na makakakuha ng ayuda, Sir Hilbelen? Kahapon na ano namin correct namin yung iba nung initial na may mga problema nung binigay ng DSWD. Ang hindi makakasama doon yung mga expired ID. Ano, yung mga expired ID lang nagpasa, expired na yung ID nila. Hindi makakasama yon. Pero yung iba naman kahapon nagmadali. Yung mga expired ID may naka-renew rin at nakahabol din na makakasama rin sila doon sa ano. Yun lang ang hindi makasama saka yung hindi sila talaga legit na driver na kasi karamihan hindi talaga maiwasan yan pag mga ayuda may mga sumisingit may lisensya lang hindi naman nagkakayo, may tricycle driver ka o jeepney driver ka o ano man driver na pinagdadala mo basta may lisensya ka minsan na naipapasa hindi maiwasan nung naglilista naipapasa pero isang safeguard doon yung kailangan may ID ka ng PSO. ID ng peso. Kailangan legit na may ID ka ng peso. Ibig sabihin noon ay namamasada ka dito sa siyudad ng Naga at membro ka ng TUDA ASEAN Federation ng mga tricycle dito sa siyudad ng Naga. Opo. Ito, baka sabihin sir ng mga hindi nakasama,
Ano naman ngayon kung expired na yung ID namin, driver pa rin naman kami. Baka sumama ang loob, Sir Ah, Hill. Ano yun, sir? ang Nakausap nyo ba sila, sir? sa guidelines kasi ng DSWD National, isa yon sa hindi pinapayagan kahit sa LTO, mahirap naman kumakayod nung expired. Ano. O totoo niya, baka ma-impound yung sasakyan pa nila dahil expired nila. Kung makadisgrasya sila, mas lalong malaki yung ano na yun. Para naman maging disiplinado yung mga driver na talaga dapat oras ng renewal ng ID nila sa LTO, dapat i-renew nila. Dahil lang atin itong ayudang ito, subsidy galing sa nasyonal, doon talaga sila sa lehitimo at legal na dapat na nagkakayo. May lisensyang hindi siya expired. Opo. Di kahapon pala, sir, marami yung mga napauwi na hindi tinanggap kasi expired na yung ID. Tama, Sir Hill? Before naman nung nila, nalaman na nila dahil na-check na ng si CSWD yung may mga expired, inabisuhan na namin sa GC namin o yung mga to the president na itong taong ito expired, sabihan na mag-renew kung kaya pang habulin. Ayun, may nagkakailan din na na-renew nila yung mga expired license nila. Pero yung mga non-proof, okay na yon, pinayagan na. Dati, yung una, hindi daw makakasama doon sa mabibigyan ng ayuda. Pero kahapon, nag-meeting sila, Ma'am Bell, pinayagan nila yung mga non-proof dahil ito naman ay nagagasolina ito, nagagamit ng gasolina ito, mga itong nasa non-proof na ito. Opo. Malaman namin, Sir Hill, ilan ba, sir, yung matatanggap na ayuda ng bawat driver dito sa Naga, Sir Hill? Yung sa national, 5,000 galing sa national. Mayroon din ng local, LGU na pasado na sa sanggunian. Siguro, kahapon siguro, yung proposed ordinance ni Tonsi Omar Buenape, pasado na yung ordinance na may 2,000 naman na matatanggap doon. May mga lumabas doon sa committee hearing na iba-iba gusto cash, gusto gasolina, coupon, gasolina. Ang suggest namin doon, nag-suggest ako doon kung pwede dahil nag-iikot ako kagabi, mga tricycle natin, alas 5 pa, minsan alas 4, may kita na itong pampamilya eh. Nung pag-iikot ko ng gabi, mga pilahan, alas 7, nasa pilahan pa sila, mahaba. Pinost ko ngayon, kaya sabi ko, tinanong-tanong ko sila, ang inano nila, mayroon na silang pang-boundary, mayroon na silang pang-gasolina, flexible yung gasolina, kung ilang litro, para kinabukasan makakain sila. Ang inano nila yung pang-pamilya. Kaya inabot sila ng alas 7, yan yun, napag-isip natin, kaya doon sa committee hearing, nag-suggest kita kung pwede yung 2,000, kung pwede 10 kilong bigas at grocery yung sobra doon sa 1,000. Yung 1,000, pwede gasolina para lahat naman may pang-uwi sigurado para sa pamilya nila. Kasi kung cash mo ibibigay ito, yung iba dyan may utang, yung iba dyan may bisyo, hindi nila nakukuha yung sentimento yung nandoon sa pilahan na inaabot ng alas 7 na kailangan pagkain ng pamilya. Kaya yun ang suggest natin na matauan na sila, mabigyan sila ng bigas, grocery, kasi hindi naman pwedeng wala gasolina kasi hindi tatakbo yun. Kaya yung 1,000 sabi ko kung pwede, dumana sa coupon sa gasoline station i-avail. Alright. Opo, yun. Ito, sa ayuda, sir, wala na tayong parang gaanong pag-uusap. What about, sir, sa fare increase? Ito, sir, kumusta naman tong fare increase natin, sir? Mag-i-increase ba tayo sa pamasahe, Sir Hill, ngayon? Doon sa committee hearing, lumabas yung proposal, di ko pa alam kasi approve na yung ordinance. Lumabas doon sa proposal, ang LGU Naga may 60 days na palugit dahil may ayuda naman silang ibibigay sa mga tricycle na walang taasan ng pamasahe sa 60 days na yan. Kasi mauna yung national, bahala naman yung pamilya noon kung paano gagamitin yon. Yung sa lokal, ang proposed ordinance doon, may 60 days silang volatilya na ibibigay na parang walang taas ng gasolina. Pero ang argumento na namin doon,
na hindi namin hihintayin yung 60 days kung sakasakali na tumas ito, bibigyan natin ng laya naman yung mga driver na talagang gusto naman nila. Kasi may nag-propose na doon na taas pamasahe, yung mga kasama namin ibang to the president kasi open yun eh. Hindi lang federation ang magboboses doon, hindi lang ako doon, kundi talagang number one ang pakiusap ko sa kanila. Kung pwede, wag muna natin isabay sa crisis ng gasolina, itong pagtaas naman ng pamasahe dito sa tricycle dahil alam naman natin na tataas lahat, hindi lang gasolina, pati bilihin. Yun na nga, yung una natin interview, sabi natin, baka tumas na nga. Ano. Kaya, para may collateral na may suggest si Honorable Mendoza na ibigay sa press sa mayor kung kailan pwede o kailan pwede ma-approve yung kahingian naming dagdag na pamasahe. Hindi na hintayin itong 60 days kung talaga ma-propose ang federasyon ng mga tricycle na pwede maghingi ng dagdag. Huwag nang hintayin itong 60 days kasi hindi naman natin alam ang dinidikta ng national o ng oil increase na ito kung kailan matataas o bababa o kailan. Kaya sabi namin, may isang buwan kami na pag-isip-isipan ito. Kaya after Holy Week, may meeting kami kung talaga magkano na talaga itinaas. At doon kami mag-uusap-usap kung paano. Alright, opo. Yung iba sir, hindi nagtataas ng pamasahe pero wala nang discount kahit student, kahit senior, wala na. Pwede ba yun sir? Hindi pwede kasi kailangan ng batas kasi yun eh. Malalabag tayo sa Republic Act niyan, ano. Kaya lang ang hiningi namin doon konsiderasyon kasi marami na tayo ng mga malalaking tricycle, hiningi namin doon kung pwede maging apat sa loob ng tricycle. Ito bihira lang naman ito. At kung kakasya, huwag nilang pipilitin ng mga pasahero na paksakayin doon para maging 5 lang. Dahil kung maliit naman yung tricycle. Pero marami na tayong tricycle na malalaki dito. Kasya yung 4 sa loob at isa sa likod. Dahil binabawal naman ng national o ng LTO na talagang 2 sa hulihan ng tricycle driver. Kaya yun, isa yun na considered na pumayag ang LGU, si Brad Omar, na gawin 5 na ang pasahero ng tricycle. Opo. Ibig sabihin pala sir, aprobado na yon yung dagdag na pasahero sa mga tricycle, Sir Hill. Opo. Kaysa naman hihingi kami ng pamasahe, kaya lang ang mabibenepisya noon, yung medyo malalaki ng sidecar ng tricycle. Kasi marami pa dito sa atin yung mga old design ng tricycle, medyo maliliit pa. Pero nag-ahabang tumatagal, malalaki na. Marami na aros, mga 50% na rin ang mga malalaki ng body na tricycle dito sa Ciudad Hignaga. Ayun, okay po. Eto sir, iwan natin yan. Dito tayo sir sa kasi Semana Santa ngayon. O, kumusta ngayon sir yung ating TODA? At malakas ba sir ang kitaan ngayong Semana Santa or medyo matumal, Sir Hill? Wala po. Umpisa no hindi niklara ng national government yung 4 na araw na pasok sa gobyerno, halos 20% nawala doon sa pasahero na dapat nakitain pa ito ng mga TODA natin. 20%. Kaya kung makikita natin, marami pa hindi nagpapasyal sa mall. Lalong-lalo na yung may mga sasakyan na DC lang ginagamit na pampamilya. Kasi kung makikita natin, pag maraming pumapasyal sa mall, maraming pasahero yan, sigurado. Sigurado maraming pasahero yan. Nawala pa doon eh. Kaya sa ngayon nga, nakikita namin parang halos kalahati ng ng kita napunta lang sa gasolina eh. Yun ang nakikita namin ngayon eh. Kaya nagagasolina sila, minsan 100, 150, gano'n na lang ang ginagawa nila. Flexible na lang sila. Bahala na sila mag-adjust. Maliban lang ng mga sa 2 driver na talagang dapat full tank sila pag over doon sa isang driver na papalit sa kanila. Kaya yun, kulang na kulang talaga yung pasahero.
mataas ang gasolina, doon lang napupunta. Hindi lang sa atin dito nangyayari yan. Makikita natin sa mga Facebook national. Ang daming, ang daming nawala ng kita ang pamilya. Kaya, yun ang nangyayari sa atin. Opo. So ibig sabihin pala sir, medyo humina yung kita natin ng mga tricycle driver ngayon. Sir Hill, opo. Talagang ganun. Ganun po talaga nangyari. Kaya kami nga, mayroon ng mga usap-usap. Yung mga iba talaga nakaintindi. Yung imbes na 15 yung binabayad, bibigay ng 20, hindi na nilagay nila, hinihingi yung sukli eh. Nagkakailan. Kahit yung mga estudyante, marami na rin na naawa na rin sila. Minsan, hindi na 12. 15 na, okay na sila. Ganun eh. Parang mayroon mga ganyan na history sa mga usap-usapan dito sa mga pila natin sa mga tricycle. Naawa na rin sila. Okay po. So sa ngayon sir, ano pa yung mga siguro mga susunod ninyong hakbang para kahit papaano makatulong tayo sa mga tulad din natin ng mga driver sa mga nasasakupan natin sir. Sir Hill. Opo, sa ngayon, kung makikita ngayon, nakakaunti lang kakayod ngayon sigurado kasi nilala naman nila itong sa ating Panginoon, mahal na araw na ito, kakaunti ang pupunta rito. Pero kahit pa paano, mayroon pa rin yan. Kasi alam rin nila na pag ganitong panahon, walang pasahero eh. Kaya nagsakripisyo na sa transport sector natin, sa hirap, katas ng gasolina. Itong panalangin natin dito sa ngayon, sana mainto na itong gerang ito at maibalik na sa normal ang kasi hindi lang naga makikita natin sa Maynila wala na talaga wala na matakyan kaya sana naman itong mga driver natin dito maging maging mainahon lang dasal at kaunting pasensya sa mga ganon kaya sabi ko nga may palaro kami ng liga ng basketball para mabawasan yung stress nyo, tinuloy namin yung paglaro ng yung liga ng basketball. Kaya karamihan pa rin sa atin ng mga TODA member, medyo nakakalimutan yung kaunting problema sa pagtas ng gasolina. Okay po. Ito sir, bago tayo magtapos sa interview na ito, siguro ano na lang ang maibibigay natin sir na paalala sa mga kapwa natin driver, sa mga commuter, especially ngayon na Holy Week, Sir Hill. Oo, sa lahat ng to the President, saka sa mga member ko na namamasada rito, lalong-lalo na sa mga sakay nyo, sa pasahero, sana walang dumating ng aksidente sa atin. Alam naman natin na pagka ganitong panahon, maluwag ang kalsada, kaya ang bikulo dyan sigurado ang dami mabibilis, lalo-lalo ang single motor. Sa lang buhay natin, lalo-lalo pagkasama natin ang pamilya natin, ingatan po natin ang pamilya natin. Saka doon naman sa lahat ng mga tricycle driver, hintayin na lang natin, malapit-lapit na, ilang araw na lang, tatanggap na tayo ng subsidy. Sana mapunta doon sa tamang pupuntahan, lalo-lalo na pinakawa na sa pamilya. Itong 5,000 na ito, makikita natin, karamihan ito, pambayad na lang to eh. Pambayad na lang to. Alam naman natin yung mga tricycle driver, may mga utang din to. May mga pumupunta doon sa pilahan nila. May mga utang rin. Yung iba, may mga utang na rin sa boundary. Ang tinasakripisyo nila, pag binigay na yung 10,000 na hindi pa natin alam, na sa pakiusap nila, baka hindi sila makasama. Sana makasama man sila. Nagkakailan na po, nakakausap natin na yung mga makikita ay makukuha nila ng 5,000 ilang araw ng boundary, inutang na nila sa operator kasi wala sila may uwi sa pamilya. Kaya salamat sa lahat sa nakikinig. Laban lang tayo, laban lang. Sabi nga kaya dasal, samahan natin ng dasal at tiyaga. Darating ang panahon at nandyan tayo. Alam natin na walang yumayaman sa tricycle driver, pero ang kinakailangan lang natin, nagampanan natin, matatapos natin ang natin mga anak natin. Yan lang ang hangal natin eh. Salamat.